Kamusta mga Kaven TV? Ang pag-uusapan natin ngayon, ay kung ano ang reason ng inventor na ito, kung bakit niya inimbento ang stethoscope. Ngunit bago ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang mag-subscribe, like at share ang ating mga video. At huwag din po natin kakalimutan, na i-click ang bell button para lagi kayong updated sa bago natin mga video. Alam naman nating lahat, na ang stethoscope ay ginawa, upang mapakinggan ang mga tunog sa loob ng ating katawan. Ang ilan sa mga parte ng katawan ng tao, na ginagamitan ng stethoscope ay, ang ating lungs, puso at intestinal tract. Ginagamit din ito, upang mapakinggan ang ating blood flow, at ang tunog ng nade-develop na puso ng bata, sa sinapupunan ng kanyang ina. Ang inventor na ito, ay walang iba kundi si René Laennec, na isang French doctor at inventor, na ipinanganak noong February 17, 1781. Tinagurian siya bilang Father of Clinical Auscultation, at siya ay kinukonsidera bilang isa sa pinakamahusay na doktor sa kasaysayan. Siya ay nagsimulang mag-aral ng medisina, sa direksyon ng kanyang tito sa University of Nantes. Siya din ay nagtrabaho sa hospital ng Hotel Dieu na matatagpuan sa Nantes. At doon ay natuto siya ng pag-aalaga ng mga pasyente, at surgical dressings. Mas dumami pa ang kanyang kaalaman, nang siya ay magtungo sa Paris at magtrabaho sa laboratorio ni Guillaume Dupuytren, na isang surgeon, at pathologist. Hindi nagtagal, ay naging isang mahusay, at nangungunang French internist si Laennec sa kanyang kapanahunan. Isa sa kamangha-mangha sa buhay ni Laennec, ay noong inimbento niya ang stethoscope dahil sa kanyang pagiging mahiyain. Noong unang panahon, pinapakinggan ng mga doktor ang tibok ng puso ng mga pasyente, gamit ang kanilang tenga, na inilalagay sa dibdib ng pasyente. Noong chinek up niya, ang isang batang babaeng pasyente, na may problema sa puso. Naisip niya, na hindi wastong ilagay ang kanyang tenga sa dibdib ng pasyente, lalo na't siya ay mas mabigat ang timbang, kaysa sa batang babae. At hindi din tama ang paglagay ng tenga sa dibdib ng batang pasyente. Binilog niya ang isang piraso ng papel, at inilagay niya ito sa dibdib ng batang babae, at malinaw niyang narinig ang tibok ng puso ng pasyente. Mas malinaw pa, kaysa sa paggamit ng tenga. Ang orihinal na stethoscope na inimbento ni Laennec, ay gawa sa isang kahoy na tubo, na may sukat na 1.4 pulgada ang lapad, at 10 pulgada ang haba, at nagbibigay ito ng malinaw na tunog sa isang tenga lamang. Dahil sa pagiging mahiyain ni Laennec, na ilagay ang kanyang tenga sa dibdib ng pasyente, siya ay nakagawa ng solusyon sa problemang ito. Ang ginawa niyang kahoy na stethoscope, ay pinalitan ng mga modelo gamit ang rubber tube, sa pagtatapos ng 19th century. Ang kanyang imbensyon ay mabilis na inadopt ng France at Europe. Gumugol siya ng marami pang taon, upang maisaayos, at maperpekto ang disenyo ng kanyang stethoscope, at ang pakikinig sa mga natuklasan sa dibdib ng mga pasyente na may pneumonia. Namatay si Laennec, sa edad na 45 lamang, noong 1826, sa sakit na tuberculosis na katulad ng sakit na ikinamatay ng kanyang ina. Alam niya kung gaano kahalaga ang kanyang natuklasan, at tinawag niya itong, the greatest legacy of my life. Mga Kavin TV, lahat talaga ng problema ay may solusyon, gaya nitong si Laennec na nag-imbento ng stethoscope, dahil siya ay nahihiya na ilagay ang kanyang tainga, sa dibdib ng mga babaeng pasyente. Ang instrumentong naimbento ni Laennec, ay isang importanteng imbensyon, dahil ito ay nakatulong sa mga doktor, upang mapakinggan ang iba't ibang tunog mula sa ating katawan, at upang malaman kung may problema ba ang isang pasyente. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento mga Kavin TV. Para sa mga bagong video, huwag kakalimutan na mag-subscribe, like,
at share, at huwag ding kakalimutan na i-click ang bell button para lagi kayong updated sa mga bago nating video. Maraming salamat po.